dahil ito ay para sa lahat. Ngunit mabibigyan natin ng diin ang needs ng mga kabataan ito. Hoping na mga magulang din at lahat ng members ay dapat naririto upang pakinggan din ang mensahe para sa kabataan. At sa ganon, tayo mga parents ay makapagsuporta rin sa kanila pagdating ng panahon. At alam natin na ito ay mensahe para sa mga kabataan na lalapit ng pasukan at naghihintay na ngayon ang parang halimaw na world na handang sumaklab o sumakmal sa mga kabataan and parents. Tayo ay nasa likuran nila upang sila ay ilayo sa lahat ng halimaw ng sanlibutan ito. Kaya sa hapong ito, tayo ay magbubulay ng salita ng Panginoon, lalo na sa mga kabataan narito, papasok sa school, high school, college, kailangan ang salita ng Panginoon. Tatanong lang ako sa mga kabataan, ano ang reaksyon ninyo kapag kayo ay nakakita ng bagong salta? Ibig sabihin ng bagong dating na probinsyano napunta rito sa siyudad ng Maynila. Ano ang inyong reaksyon kadalasan? Minsan natatawa tayo sa kanilang kilos, baduy na baduy, di ba? Minsan nagtatawa tayo sa kanilang mga salita sapagkat Bisaya-Bisaya at ang mga bagong salita naman ay pinipilit nilang sila'y magkaroon ng kumpiyansa sa kilos ng siyudad. So pinipilit nilang magsuot ng kasuotan ng mga mayayaman kaya minsan naiba talaga. At minsan pinipilit nila magsalita at ayaw lang palatan sila ay mga Bisaya. Pero Bisaya din talaga. Halimbawa, kayo namang mga taga-syudad, mga city girls, city boys. Kung kayo naman ang mapasok sa isang lipunan, isang bagong lipunan, na kung saan hindi nyo pa nararating, ngunit kayo'y mga city girl, kayo'y mga anak na mga may sinasabi sa buhay, at kayo'y papasok sa ugali na bago sa inyo, mga high-tech, high technology, ano ang magiging reaction ninyo? Maaari nyo sabihin na, wow, sarap nito. Ito, para tayong American nito. So, pwede na tayong makisama. Pero, kailangan huwag tayo makiayon. Huwag sumakay ng jeep, para muna sa isang tabi. Masarap ba ito? Ano ang reactions ninyo? Kailangan bang makipag-compromise tayo sa kanila sa takbo ng sanlibutan, sa takbo ng bagong lipunan? Well, ito yung buhay ng mga mananampalataya sa lumang tipan. At ito ay sa katauhan ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Nais kong doon natin itunghay ang ating attention ngayong hapong ito. Paano nila pinagtatagumpayan ang bagong lipunan na kanilang papasukan? Now, buksan natin ang ating mga Bible, Daniel chapter 1. So, ganito ang sabi. Babasahin natin chapter 1, Daniel verse 1 hanggang 16. Ganito ang sabi. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. The Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the vessels of the house of God, and he brought them to the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the vessels into the treasury of his God. Then the king ordered Aspenaz, the chief of his officials, to bring in some of the sons of Israel, including some of the royal family and of the nobles, youth in whom was no defect, who were good-looking, showing intelligence in every branch of wisdom, endowed with understanding and discerning knowledge, and who had ability for serving in the king's court. And he ordered him to teach them the literature and language of the Chaldeans. The king appointed for them a daily ration from the king's choice food and from the wine which he drank, and appointed that they should be educated 3 years, at the end of which they were to enter the king's personal service. Now among them, from the sons of Judah, were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Then
The commander of the officials assigned new names to them, and to Daniel he assigned the name Belteshazzar, to Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach, and to Azariah Abednego. But Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank. So he sought permission from the commander of the officials that he might not defile himself. Now God granted Daniel favor and compassion in the sight of the commander of the officials. And the commander of the officials said to Daniel, I am afraid of my lord the king, who has appointed your food and your drink. For why should he see your faces looking more haggard than the youth who are your own age? Then you would make me forfeit my head to the king. But Daniel said to the overseer, whom the commander of the officials had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your servants for 10 days, and let us be given some vegetables to eat and water to drink. Then let our appearance be observed in your presence, and the appearance of your youth who are eating the king's choice food, and deal with your servants according to what you see. So he listened to them in this matter and tested them for 10 days. At the end of 10 days, their appearance seems better, and they were fatter than all the youth who had been eating the king's choice food. So the overseer continued to withhold their choice food and the wine they were to drink, and kept giving them vegetables. Ang Diyos ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo'y manalangin. O aming Diyos, nagpapasalamat kami sa sandaling ito na binigyan niyo po ng isang pagkakataon at pribilehiyo ang mga kabataang ito na makapakinig ng salita bilang paalala sa darating pong pasukan na kung saan ang sanlibutan ay napakalawak ng kanyang braso upang tanggapin sila at sila'y tuksuhin upang makiisa sa mga bagay ito. We pray, Father God, for your guidance this afternoon. May your blessings be upon this youth, and your Holy Spirit teach us and give us enlightenment to your word, that we may able to hope and apprehend, Panginoon, understand, comprehend your word. At dalangin namin na sana po ito'y mahawakan nila at mapanghawakan sa kanilang pagharap sa sanlibutan. Maraming salamat po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Na ang buhay po ng mga Israelito, mga kabataan ito, sila ay mayayaman. Sila ay mga edukado, mga may pinag-aralan. Sila ay mga anak ng hari, mga lahing maharlika. Hindi sila probinsyano. Sila ay nakatira sa siyudad ng Huda, sa bayan ng Jerusalem. At hindi bago sa kanila ang mga bagong takbo ng sanlibutan. Subalit isang araw, sila ay sinugod at sinakop ng hari ng Babylonia. Ng pangalan ay si Haring Nabucodonosor. Na kung bakit nagpunta si Nabucodonosor sa kanila, ito'y dahil sa kanyang pagsugod sa bayan Ehipto. Sapagkat bago mangyari lahat ng ito, nung si Haring Nabucodonosor ay isang batang hari pa, sinugod ng Ehipsyo ang kanyang bayang Babylonia, kasamang kanyang mga magulang, at sinakop sila, dinestroy sila, hiniba sila ng walang patawad ng Egypt. Pero nung lumaki na si Haring Nabucodonosor, kanya nang tinindigan ang kanilang kapangyarihan at ang kanilang karapatan. Nilusog nila ang Ehipsyo at ito'y kanilang pinagapang at tinalo nila. Subalit sa kanilang pag-uwi, kanila namang sinakop ang mga bayang naging kakampi ng Ehipsyo. Sinakop nila ito, giniba nila ang lahat, at isa na rito ang city of Jerusalem. Ang Jerusalem ay kakumplot ng Ehipsyo nung time nito. Kaya si Nabucodonosor, kanya itong sinugod at binisige ito, talagang pinalibutan at giniba
At ang hari rito ay pinarusahan si Haring Jehoiakim. At ang ipinalit ay ang kanyang anak na si Jehoiachin. Pero ang lahat ng ito'y kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na sila ay pasukin ni Haring Nabucodonosor. Kung ating mababasa sa verse 2, verse 2 nga, the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the vessels of the house of God. Kalooban ito, bakit? Sapagat naging makasalanan ang mga taga-Jerusalem o ang Huda, ang mga mananampalataya. Sumampa sila sa mga Diyos-Diyosan, hindi na sila naniwala sa totoong Diyos, bagamat sila'y pinagpapala ng Diyos. At hindi nila pinahalagaan ang Sabbath day. Kanila itong minantsahan, binlaspheme nila ang Sabbath day. Hindi nila ginagamit sa pagsamba sa Diyos, kundi ginagamit nila sa kanilang sariling kapakanan. Kaya ang Diyos ay nagalit dito at ipinahintulot si Nabucodonosor na sila ay gapiin. At pagkatapos nito, si Jehoiakim ay binilanggo ni Nabucodonosor. At ang mga kayamanan, ilan sa mga kayamanan ay dinala ni Nabucodonosor at nilagay doon sa kanyang treasury, doon sa kanyang sa Shinar para ihandog sa kanyang Diyos-Diyosan. At ang mga kabataan na mga anak ng mga hari, mga maharlika, mga mayayaman, may mga pinag-aralan, mga gwapo at makikisig ay kinuha. Napakarami nila. Pero nasentro ang kasaysayan sa apat na magkakaibigan. Daniel, Meshach, Abednego, mga pangalan nito, actually, hindi naman talaga yun ang pangalan nila, kundi ang totoong pangalan ay si Daniel, si Hananiah, si Mishael, at si Azariah. Ngayon, dinala ito. Naglakbay sila ng napakalayang lugar. Kawawa sila. Sila'y bihag. Pero layunin ng hari ito na itong Israel ay hindi na makatayo sa kanilang sariling paa. Sapagat ang kinabukasan ng bayang Huda ay ang mga kabataang tulad ninyo. Kayo ang susunod na henerasyon na tatayo na magkukumpuni ng kamalian ng inyong mga magulang, ng kakulangan ng inyong mga magulang. At ito ang nangyari dito. Ngunit, kinuha ng Ehipsyo ang mga kabataan ito na mayroong kakayanan. At pinipilit silang turuan ng salitang Kaldea upang kalimutan nila ang kanilang salitang Hebreo. Nang sa ganon, hindi na sila mapakinabangan sa kanilang sariling bayan. Sila ay mangingibang bayan na ngayon, walang iba kundi ang Babylon. At tinuturuan sila ng iba't ibang mga lingwahe at karunungan para sila'y gamitin ng hari, kapakanan ng hari. At hindi lang yun, pinipilit pa silang bihisan ng mga pananamit nitong Ehipsyo. At pinipilit silang pakainin ng mga pagkain ng Ehipsyo. Pinipilit silang hubugin sa ugali ng mga Ehipsyo. Ang tanong, anong ginawa ng mga kabataan ito? Anong gagawin ninyo kapag pumapasok na ang Western culture sa ating panahon? Anong gagawin nyo kapag pumapasok na ang iba't ibang teknolohiya na magdadala sa inyo sa tiyak na kapahamakan na akala natin napakaganda? Anong gagawin nyo pagdating nyo sa school na mayroong mga fraternity, na mayroong kayong mga mayayaman na mga kaeskwela na malakas mag-impluensya dahil may pera. Kayo walang pera. Pero mga city girl rin kayo. Anong gagawin nyo? Anong ginawa nila ni Shadrach, Meshach, at Abednego and Daniel? Dito natin kukunin ang mga aral na siyang dapat panghawakan ninyo, kabataan, sa pag-arap ninyo sa bagong technology, lalo na sa pagpasok ninyo sa eskwelahan. Makikita natin naging matatag itong mga magkaibigan ito dahil kay Daniel. Naging matatag sila.
So anong aral ang makukuha natin sa kanila upang maipamuhay ninyo ang prinsipyo ng salita sa panahon ito? Dahil tatlong katatagan ang ating mapag-aaralan ngayon na pinanindigan nitong tatlong ito sa pangunguna ni Daniel. Unang-una, matatag nilang tinanggap ang masakit nilang karanasan. Matatag nilang tinanggap ang masakit nilang karanasan. Now, alam natin kanilang karanasan, verses 1 to 3. Sila sinakop ng kaaway, giniba ang kanilang bayan. At ang iniwang mga lahi doon ay ang mga mahihinang klase, mga walang gaang pinag-aralan. Kaya nung pumasok naman ang bandang Assyria naman, sila'y nagapi, nakalimutan na nilang totoong pagsamba sa Diyos. At sila'y sumasamba ngayon sa bundok ng Gerizim. Dahil mahina. Pero ito ngayon, na kayo ay malalakas tulad ni Daniel, mayroon na kayong pinag-aralan, papasok kayo sa bagong kultura na sumasakop sa ating bansa ngayon. Ang gagawin nyo? Gawin ninyo ang ginawa tulad ni Daniel. Unang-una, matatag nilang tinanggap ang masakit nilang kasawian. Naiwan, namatay ang kanilang mga magulang doon, naiwan doon, nagiba ka ng bayan, pero tinanggap nila ito. Hindi sila pinanghinaan ng loob. Minsan tanggapin din ninyo mga kabataan na may mga pangyayari sa buhay ninyo, sa inyong pamilya, na biglang nagbabago. Na dati kayong mga nakaangat, dati kayong kinikilala, pero the time na dumating ang kalooban sa buhay ninyo, malidaranas din kayo ng kasawian. Paano nyo itong natanggapin? Mananatili ba kayo sa nakaraan? Tanggapin niyo tulad ng pagtanggap nila Daniel at tatlong kaibigan ang kanilang masakit na kasawian. Pero lahat ng ito'y alam nating kalooban ng Diyos, gaya ng ating nabasa, verse 2. Sapagkat ang ating mga magulang, sila'y nagkasala at tayo umaani ng kanilang kasalanan. Remember sa Ten Commandments, fourth commandment, na ang mga magulang na sumasamba sa Diyos-Diyosan, even to the third, fourth generation, pupunta ang Diyos upang parusahan ang mga lahi ito. At yan ang nangyari sa atin because of our parents. They worship idols. Ito naging buhay natin. Kaya marami pong mga problema na ating inaani. Dahil sa kanilang idolatry, dahil sa kanilang pagwawalang bahala sa Sabat, inalipin ngayon ni Haring Nebuchadnezzar ang bayang Juda. At ang kayamanan, dinala ni Nebuchadnezzar at nilagay sa kanyang treasury sa China. Pero ang mga batang ito, tinanggap nila kanilang kalagayan. Tanggapin ninyo anuman ang ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ngayon. Huwag kayong maghahangad ng higit sa inyong makakaya sapagkat dyan papasok ang sanlibutan. Naghahanap sila ng mga kabataang uhaw sa bagay ng sanlibutan. At ano nangyari ngayon? Ganun ang ginawa ng Ehipsyo sa mga kabataang ito. So tignan natin ang kanilang kalagayan. Gaano nilang katatag tinanggap ang kanilang kalagayan. Naroon na sila sa Ehipto. Naroon na sa kultura ng Ehipto. Matatag nilang tinanggap ang matindi nilang kasalukuyan. Alam natin na matindi nilang kasalukuyan, sila'y pilit na binibihisan ng bihis ng Ehipsyo. Hindi na sila nagmumukhang mga Hudyo. Hindi na sila nagiging mukhang mga mananampalataya ng Diyos. Sila ngayon ay mukha ng mananampalataya sa ribulto. At tignan natin mga kabataan, tignan niyo mga kabataan ngayon. Anong bihis ng mga kabataan ngayon na pumasok na ang Western culture sa ating panahon? Iba-iba ng kulay ng buhok. Iba-ibang tabas ng palo. Iba-iba na kung magsalita. Hindi na makita ang ugaling Pilipino na sa buong daigdig, ugaling Pilipino ang hinahangaan sapagkat mababait, magagalang ang mga kabataan. Pero ngayon mga bata, tinatawag na lang kanilang lola sa pangalan ng kanilang lola. Hindi na tinatawag na lola. Esther, Lucas, ganun na lang. Yan ang bumibihis sa inyong mga kabataan. At pinapalitan ng inyong pangalan.
Pinipilit na magbago kayo ng pangalan. Kailangan makauso na. Kailangan moderno na ang iyong pangalan. At pagkatapos, pilit kayong pakakainin ng pagkain ng bagong kultura. Masarap ba kumain ng Jollibee? Masarap. Ha? Masarap kumain sa McDonald's? Ay, masarap. Isa Kenny Rogers. Kapampangan yun. US ba yun? US ba yun? Kenny. Masarap kumain doon. Masarap pang sumakay doon sa roller coaster doon sa ano. Mga bagong teknolohiya, di ba? Masarap talaga. Pero ang pagkain tinutukoy dito, mga kapatid, may kaugnayan sa pananampalataya. Pilit silang binabago sa kanilang pananampalataya. Alam nitong si Nabucodonosor na bawal sa mga Hudyo ang kumain ng mga pinagbabawal sa kanilang kautusan. At kapag nakuha nila ang apetite nitong kabataan ito, hindi na sila babalik sa kanilang kultura. Mananatilan sila sa kultura ng Ehipsyo. Kaya yun ang maging malaking problema ngayon sa kanila. At pinalitan ang kanilang pangalan. Si Daniel, ginawang, Bertisa siya. Daniel means, God is my judge. Talagang kapit sa kanyang pangalan, ang pangalan ng Diyos. God is my judge. Pero pinalitan siya ng Belteshazzar. Ibig sabihin, the Prince of Bel. Diyos-Diyosan. Prinsipe ni Bel and the Dragon. Diyos-Diyosan. See, pinipilitan ng pangalan na sumamba sa Diyos-Diyosan. At doon naman kay Hananiah, tinatawag na beloved by the Lord. Beloved by the Lord. Pero pinalitan itong Shadrach, ibig sabihin, illumined by Sun God. Siya ay niliwanagan ng Diyos ng araw. Diyos-Diyosan na naman. At doon kay Mishael, ang sabi ang pangalan niya ay, who is as God. Siya nakatulad sa Diyos. Ngayon, naging Meshach. Ibig sabihin, who is like Venus. Diyos-Diyosan na naman. Kita nyo, ang kultura ngayon, mga kabataan, hindi na sila kumikilala sa totoong Diyos. Ibang Diyos-Diyosan ang mga kanilang pininiwalaan, pinipilit sila upang mailigaw. Alam natin, makita natin, hindi nagreklamo itong mga kabataan ito na pinalitan ng pangalan nila. Hindi sila nagreklamo kung anong bihis nila. Bakit hindi nagreklamo ang mga kabataan ito pinalitan ng kanilang pangalan? Sapagkat kilala nila kung sino sila, kahit nag-iba sila ng pangalan. Alam nila ang kanilang tinitindigang pananampalataya. Kilala nila ang Diyos na kanilang sinasampalatayanan. Pero pagdating sa pagkain, dito na. Dito narantad ang katatagan ng tatlong ito. Pagkain kasi, pag oras kinain mo isang bagay ng pagkain, yung food ng hari at wine ng hari, alam natin, alam nyo, para sa mga Hudyo, ang mga pagkain gawa ng mga Gentiles, marumi, ayon sa batas. At hindi lang yun. Ikalawa, alam nila, mga Hudyo, na ang pagkain gawa ng Gentiles ay buhat sa paghandog sa Diyos-Diyosan. Kahit si King Nebuchadnezzar, bago siya kumain ng pinakapiling pagkain at alak, kailangan mo itong ihandog sa Diyos-Diyosan. Yan ang problema sa Corinthian. Ganon din ang nangyari sa Corinthians chapter 10, na inihandog sa Diyos-Diyosan. Kaya para sa kanila, kung sila'y kumain, makiisa sa pagkain ng sanlibutan, nitong sa Ehipsyo, para na lang tinalikuran ang Diyos sapagkat kanilang sinuway ang kausan. Kaya nababata ito sa pananampalataya. Kaya pagdating sa pananampalataya, ano ang ginawa ni Daniel? Tingnan niyo sabi sa verse 8. But Daniel made up his mind. Sa ibang salin, Daniel resolved in his heart. Nanindigan siya sa kanyang puso. Meron siyang resolusyon in spite of ano pang nangyari sa kanila. Daniel lived up to his faith
Kayo ba may pananampalataya? Kayo ba'y naturuan ng inyong mga magulang sa totoong Diyos? Kayo ba'y nakapakinig ng aral tungkol sa totoong Diyos? Then, ano man mangyari, huwag kayong bumigay. Dahil sa ganda ng kulturang dumating sa atin. Like Daniel, tumayo siya sa kanyang pananampalataya. Nagkaroon siya ng resolution sa kanyang puso na hindi ko kailanman mamantsahan ang aking sarili. So, isang resolution ni Daniel ito, in spite of sa kabila ng sila ay bihag, sa kabila na si Nebuchadnezzar ay isang makapangyarihang hari, pwede silang ipapatay. Sa kabila na pilit silang binabago sa kanilang pangalan at sa kanilang pananamit, sa kabila na pilit pinapalitan ng kanilang lingwahe para kalimutan na ang kanilang totoong language. Alam niyo, minsan ganun din eh. Kapag kayo, mga kabataan, nababad kayo sa mga kabataan, no? Mayroong peer pressure eh. Pag nababad kayo doon, kakantsawan kayo, may pressure na sa inyo eh. Kakantsawan kayo kung hindi kayo magsasalita tulad nila. Kung mabigkas ninyo ng R na hindi tulad nila. Kung anong keros nyo, yung mga bigat na mga ganyan ng buhok na yan, pagtatawanan kayo, so may peer pressure. Kaya kadalasan, bumibigay. But then, resolved in his heart. Talagang pinandigan niya sa kabila ng lahat na ito. Daniel purposed in his heart not to eat and drink sa pagkain ng hari. Now, purpose. Sabi sa ibang salin, purpose. Ayun po sa ESV. Pero sa New American Standard is Daniel made up his mind, purpose in his heart. Ibig sabihin, inilagay talaga ni Daniel sa kanyang puso, resolved in his heart, not to defile himself with the king's choices, food and wine. Alam niyo kung ano yung importante sa mundo, kung ano yung magiging in kayo, ugali, buhay, na madali kayong makapasok para matanggap kayo sa trabaho, sa ano pa mang bagay. Choices yun eh. Choices, food and drink of the king of Egypt. Kaya sabi nga, bilang mananampalataya kayo mga kabataan, 1 Corinthians 6:14, huwag kayo makipamatok sa mga hindi. 2 Corinthians 14, do not be bound together with unbelievers. Now, hindi ibig sabihin, hindi kayo magkaibigan, may kasama sa mga unbelievers. Ang ibig sabihin, doon sa kanilang mga gawa, doon sa kanilang mga hilig. Yun ang huwag pakisamahan. For what partnership have righteousness and lawlessness? Now, alam niyo ang katotohanan, alam niyo ang katwiran, pero ginagawa nila yung masama. Anong pagkaka-ugma niyan? Or what fellowship has light with darkness? Or what harmony has Christ with Belial? Or what has a believer in common with an unbeliever? Or what agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God, just as God has said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Kung ikaw mananampalataya, nasa iyo ang Diyos. Tapos magkikisama ka sa mga taong kakampi ni Satanas, sa kanilang ugali at pamumuhay. Pero bilang unbeliever, hindi mo pwedeng kamuhian yun, kundi yung kanilang gawa, huwag mong pakisamahan. Huwag kang makisama. Alam niyo sa school, mayroon diyang pinalusot yung mga uso ng kabataan ngayon na pinainom ka ng ecstasy. Alam niyo yan? Noong araw, ako high school pa, that was 1965, 64.
Kung sabi niyang madrax, hay na hay ako noon sa madrax. No? Kaya pati yung aming principal, yung dean namin, si Mr. Bardonado, sa A. Mabini, annex ng Arellano University, sinupo ko yun. Dahil nga hay ako sa drugs. Now, ito ngayong bago ngayong ecstasy. Sasayaw-sayaw kayo sa kalsada, no? Kasi nakakaligay ng music. At kadalasan ginagamit ito sa mga parties. Nag-culture natin ngayon, ang bagong kultura dumarating, mahilig sa parties, kasayahan, sasarapan. Kaya mga bata, kayong mga kabataan, minsan magsisinungaling kayo sa inyong nanay. Ecstasy, fraternity, uso ngayon yan. Now, mayroon ding mabuti namang fraternity. Pero sa ngayon, sa tingin ko wala na. Kasi bago ka masama sa fraternity, kailangan bugbugin ka muna. Para ikaw makapasa. Kung hindi ka bibigay, hindi ka papasa, hindi ka makasama sa fraternity. Yan ang papasok sa inyo, sa school, sa college. Maraming nagbibiktima, parang halimaw yan nag-aabang na kanilang mabibiktima. Yan ang naghihintay sa inyo. Drugs. Iba't ibang klase ng drugs, painumin ka, pasisinutin ka, ano ba sinisinut doon? Maraming patitikim sa iyo, mga bagong karanasan, alak. Sekreto doon sa classroom, magiinuman kayo ng alak. Now, mga wild parties, dadaling ka ng mga barkada, madilim. Mga, tuturuan kang mag-cutting classes. Kaya niyo yan. Pag pumasok kayo sa mga matatamis na pangako, salita ng mga kaeskwela, o di kaya estudyante na ibang kultura, matulad kayo ng babae niyo. Papasok ng pagsuway sa mga magulang, pagtatago ng sikreto, hindi na naging open sa mga magulang. Ang sabi rito ni David, David purposed in his heart not to be defiled. Huwag kayong parumi. So anong gawin natin? Anong gawin nyo? Lahat ng lalapit sa inyo, tsakwera nila. Well, anong ginawa ni Daniel? Kung natin titignan, doon sa mga umalipin sa kanila. Verse 12, ang sabi rito, ang sabi ni Daniel, kasi pinipilit sila pakainin, please, test your servants for 10 days, and let us be given some vegetables to eat and water to drink. Nakiusap si Daniel. He showed kindness and humility to those pagan people. Sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Ganun din, magandang kalampay ito. Si David, mapakumbaba, nakiusap siya nang sabi niya, subukin mo kami sa loob ng 10 araw, huwag mo kami pakainin dyan ng pagkain ng hari sapagkat marurumihan ang aming pananampalataya. Subukan nyo lang kaming bigyan ng vegetables. Alam niyo po, vegetables yan. Kadalasan ginagamit yan sa mga vegetarian, no? Maraming reliyon na ganyan. Pero kung titignan nyo ang pagkakasabi, what is vegetables in Hebrew? Mga kapatid, ang ibig sabihin niya zeroa, na ibig sabihin ay mga itinanim. Mga itinanim. Pero ito nasa plural. Mga itinanim na namumunga. So, hindi lamang gulay, pati ang mga trigo, ang bigas na itinanim. Bigyan mo kami ng buhat sa itinanim. Vegetables, hindi po yan vegetarian na gulay lang. Sapagat sa hari noon, ang kinakain nila panay karne. Si Daniel ba hindi kumakain ng karne? Kumakain din sila sapagkat sila yung mga nomad. Sila yung mga pastol. Pero dito, ayaw nilang kumain ng karneng pagkain ng hari na inihandog sa Diyos-Diyosan. Ayaw nilang mapiktuhan ang kanilang pananampalataya. At sabi ni Daniel, subukan niyo kami. So ano nangyari? Dahil sa panindigan ni Daniel, nakambing yung Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa verse 9. Now God granted Daniel favor and compassion in the sight of the commandant of officials. And the commandant of the officials said to Daniel, I am afraid. Sabi niya, baka mamaya mamayat kayo. But God granted. Ibinigay kay Daniel ang kanyang kahilingan. Bakit? Sapagat nanindigan siya
sa kanyang pananampalataya. Daniel lived up to his faith. Ano man ang inyong natutunan, mga kabataan, huwag niyo itong kalimutan. May pabor ang Diyos. May tulong ang Diyos para sa inyo. Pinaburan si Daniel ng Diyos dahil sa kahabagan sa mga mata ng hintil. Sapagkat hindi na ginamit ang kanyang pagiging lahi ng hari. Hoy! Huwag mo pakilaman! Anak kami ng hari! No? Minsan, mayroon tayong mga bagay na gusto natin makuha pero hindi natin magawa. Ginagamit natin ang ating totoong pagkatao ng hindi pa tayo Kristiyano. Daniel, hindi niya ginawa yun. Kundi siya ay nakuha. Dahil sa ginawa niya, naging uliran siya ng kanyang kapwa mga kabataan. At dahil si Daniel tumayo, nanindigan sa kanyang pananampalataya, lumakas ang loob yung ibang mga mahihina na nakatanaw kay Daniel. Tandaan nyo, ang Kristiyano, ang mga mananampalataya, mataas ang tingin ng sanlibutan sa atin. Naghahanap sila ng kamalian sa iyo para madali ka nilang siraan. Pero yung iba naman, tumatanaw sila sa iyo dahil mataas ang tingin at kayo'y maasahan. At kapag kayo nanindigan sa inyong pananampalataya, marami ang susunod. Marami ang tutulad. So, ang resulta ng pagsubok, pagdating noong after 10 days, mas makikisig pa sila. Gulay ang kinain nila. Mas magkikisig sila kaysa sa roon sa mga anak nila, mga mahal nila na kumain ng alak at pagkain ng hari, mga lupay-pay, malaki ang bilbil. After 10 days at malaki ang mga mata, mahihina sila. Equal kay Daniel, ang kikisig nila. Dahil hindi nila pinapiktuhan ang kanilang pananampalataya. So ano yung tatanggap ng mga nanindigan sa Diyos? Mga kabataan, ano ang matatanggap ninyo ayon sa kasaysayan ni Daniel? Ano ang inyong matatanggap? Anong resulta kung manindigan kayo sa inyong paniniwala pagdating nyo roon sa mundo? Anong maranasan ninyo? Kung kayo manindigan sa alam ninyo at inihihim nyo ang inyong mga magulang na sila ay laging nananalangin para sa inyo na iligtas kayo sa inyong pagpasok, iligtas kayo sa inyong pag-uwi, iligtas kayo sa lahat ng mga tukso. Alam nyo, naman, tumitibay ang inyong pananampalataya. Titibay ang inyong pananampalataya, mas kinalulugdan kayo ng Diyos at maging sa mga mata ng tao. Masabihin ng mga tao, ang klase talaga yan. Ano bang lahi niyan? Sino ba magulang niyan? Ano bang paniniwala nila? Bakit hindi siya tulad ng anak ko? Ngayon, akit na sa Diyos. Mas mabibigyan ng lugod kayo sa mata ng tao. At bilang mga anak, panatag ang inyong mga magulang. Panatag inyong mga magulang sapagkat kayo'y kanilang mapagkatiwalaan kahit hindi kayo nakikita sa kanilang mga mata. Pag may lumapit na sabi, maninira sa inyo, uy, alam mo, madam, yung anak mo, nakita ko meron siyang kasama sa ruleta. Sabihin mo agad, nagkakamali ka. Hindi ko anak yung nakita mo. Dahil kilala ko anak ko. May paninindigan tulad kay Daniel. Panatag ang inyong mga magulang. Kaya dapat kayong lumaki kapag tapos ng pag-aaral na may katiyakan ng inyong pananampalataya, kakampin niyo ang Diyos sa inyong pagharap sa mga pagsubok na ito. Okay? So, dapat gawin, maging matatag, tanggapin ang nakaraan, mga kasawian, matatag tanggapin ang kasalukuyan, at matatag tanggapin ang banal na pananampalataya, huwag kayong sumuko at makipagkompromiso. Tayo manalangin. O Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na napakinggan ng mga kabataan ito. Patuloy itong may tanim sa kanilang mga puso, tulad ng sinabi ni David, na kanyang tinatago ang iyong mga salita sa kanyang puso upang huwag siyang magkasala laban sa iyo. Nawagan din po mga kabataan ito
gabayan niyo sila. Haharap sila sa mundo. Haharap sila sa mga halimaw na pilit na aanib sa kanila, sasakop sa kanila, bibiktimahin. Hayaan niyo po ang liwanag ng salita ay patuloy na magbigay ng liwanag ng kanilang kaisipan upang malayo sa gawa ng kaliliman. Aming salamat po in Jesus' name.